Kahapon, pagkakain ng almusal ay agad na nga kami nag-impake at nag-asikaso ng mga gamit ni Lola at ng gamit ko rin na iuwi sa parola. Kasalukuyan pa kasi kaming nandoon sa bahay ng tita ko kila Tita Nene dahil doon ko na nga sinundo si Lola para iuwi sa parola. Thank you nga pala kay Ate May na sumama sa amin sa paghatid at dumaan din kami kila Ate Osel makatapos namin makapahinga mula sa paglipat. Tanghalian na nga ito at bumili na muna ako ng ulam dahil gusto daw ni Lola ng manok. Kaya pagkarating ko ay agad ko nang inasikaso ang pagkain namin para sa tanghalian. Sinabayan ng konting kwentuhan na hindi namin nagawa noong mga nakaraan. Sa dami ng mga nangyari at tagal ng panahon na lumipas ay parang ngayon pa lang nagsisimula ulit ang lahat. Parang ngayon pa lang nabubuo yung sarili ko kahit nawala yung mga magulang ko. Pero kahit ganun na nangyari ay masasabi ko naging mabuting tao naman ako. Hindi nagpabaya sa sarili, hindi nalis ng landas at may pangarap na gustong matupad. Pero sa kabila ng lahat ay marami akong bagay na pinangihinayangan, lalong-lalo na yung oras na nasayang. Pero ganun pa man ay alam naman ng nasa itaas ko ano talaga yung nasa puso ko. Yung tipong kinalimutan ko na lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan ko. Dahil ang gusto ko na lang sa ngayon ay magkaroon ng peace of mind, mapayapang pamumuhay at ang maabot talaga yung mga pangarap ko. Sa bawat partido ng pamilya ko, alam kong hindi naging madali lahat ng pinagdaanan. Maraming tumutol at pinaghiwalay, maraming desisyon na hindi na panindigan at maraming pagsisisi bandang huli. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, madali kayong makaka-relate sa mga sinasabi ko dahil alam niyo yung kwento ng buhay ko. Pero sa mga hindi po nakakaalam, lumaki po ako na hiwalay sa magulang at huli na ang lahat para bumawi pa sa oras na nasayang. Nandito pa rin naman ang nanay ko sa mundong ginagalawan natin. Pero kung ituring niya ako ay parang hindi ako sa kanya nanggaling. Pagkapanganak pa lang sa akin ay sakit na yung pinaka naranasan ko. Physically at emotionally, sakit talaga. Masakit sa feeling na inilabas ka sa mundong ito pero hindi ka kinikilala. Pero kagaya nga ng sabi ko ay tapos na ako sa part na yun. Gusto ko na lang mabuhay ng maayos at payapa habang kinakamit yung mga pangarap na gusto ko matupad. At sa ngayon nga ay nandito ako sa nanay ng tatay ko which is yung lola ko. Dito muna ako maninirahan dahil para may kasama na din siya. At dito nga muna ako pupwesto ng higaan kung saan huling nakita si tatay bago siya nawala. Bago siya na maalam sa mundong ibabaw. Naniniwala talaga ako na nasa huli ang pagsisisi. Kalimutan dapat ang galit at sakit at palitan ng pagmamahal. Hanggat kasama nyo pa at may oras pa, iparamdam nyo sa taong mahal nyo kung gaano sila kahalaga. Mahirap magsisi bandang huli lalo pag hindi mo na sila nakakasama. Yung istorya ng buhay ko ay parang pang telenovela. Akala ko dati OA, akala ko sa TV ko lang nakikita. Pero maging sa akin ay mangyayari din pala. Kaya tay, sorry kung hindi kita nakasama. Sorry kung wala ka na para maisip kung bumawi pa. At sorry din po sa lahat ng nabaliwala ko ang emosyon nila. Pero hindi ko na po pahabain pa ang istorya. Dahil sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na nadanasan nating pare-pareho, ang pinaka-importanting maipagmamalaki natin sa buong mundo ay ang pagiging mabuting tao. Kung pagod ka na sa hamon ng buhay, magpahinga ka lang pero tuloy ang laban.